are right now being investigated in detention. They're in various detention centers. Sineseparate yung men from the women, no? Our embassy, under Ambassador Mardomel Menicor, already stated last March 13 that Filipinos should avoid political rallies kasi bawal ang political. Ang alam mo yung mga DD shit na yan na nagrally-rally dyan sa Qatar, unang-una napakatangay ng mga animal na yan eh. Nakakagigil sila eh. Oo, Pilipino ako. Pilipino sila. Iisang lahi tayo. Pilipino tayo. Pero ganyan na ba ang magiging imahe na itatatak nyo sa buong mundo? Na kahit saan kayo pumunta, nakakahiya na imahe ang makikita ng mga dayuhan sa atin. Anong imahe ba yung itinatatak ng mga animal na yan sa lahi ng ibang mundo? Ang imahe ng katangahan. Putik nanggigigil ako sa mga ang tanga-tanga nyo. Mga tanga. Ewan. Bakit kayo nandiyan sa Qatar? Bakit kayo pumunta sa Qatar? Diba para kumita ng pera? Dahil meron kayong pamilya na umaasa sa inyo dyan sa Qatar. Yung kinikita nyo dyan, yung hanap buhay nyo dyan, yan dapat ang focus nyo. Kaya kayo pumunta sa Qatar para kumita ng pera. Pagkakataon yan para kumita ng pera. Pero anong ginawa nyo? Sinayang nyo. Napakatanga nyo. Ba't kayo nagpadikta? Nagpadikta kayo dyan sa mga animal na mga DD shit organizer? Talaga. Ba't kayo nagpapadikta dyan sa mga DD shit organizer na yan? Na kung saan, yung mga DD shit organizer na yan, wala naman yan silang sa inyo na itulong. Oh. Kita nyo, pinambabala lang kayo sa kanyo ng mga DD shit na yan. Uutusan kayo na mag-rally. Alam nila yan, aware sila na bawal mag-rally dyan sa Qatar. Pero anong gusto nila? Kasi gusto nila mapahamak kayo. Yan ang gusto nila. At ang tanga-tanga nyo. Ba't kayo naniwala? Ba't kayo nagpapadikta? Ngayon nakakulong kayo. Ang multa nyo, kalahating milyon? Saan kayo kukuha niyan? Kalahating milyong peso. Kaya nga kayo nandiyan sa Qatar kasi isang hampas lupang patay gutom kayo eh. Kaya nga kayo nandiyan dyan para kumita ng pera. Para kumayod. Tapos ano ngayon? Kayo ngayon ang magmumulta. Saan kayo kukuha ng pera? Isang hampas lupang patay gutom kayo. Kaya nga kayo nandiyan eh. Piste, ang inyong mga ugali, napakatanga nyo. Dapat, ito lang ang masasabi ko sa mga DD shit na yan Gamitin nyo naman yung gamunggong utak nyo. Unang-una tatanungin nyo sa sarili nyo, bakit ako susunod sa'yo? Ano ang mapapala ko? Pagkakapirahan ka ba? At pangalawa, bakit ako susunod sa'yo? Safety ba yung ipinagagawa mo? Diba? Hindi ba ako mapapahamak pag ginawa ko yan? Yung pinapagawa mo sa akin? Diba? O kita nyo nga lang, kung ipinambabala lang kayo sa kanyo ng mga animal na DD shit na yan ng mga organizer na yan, ng mga dutai. Ipinambabala lang kayo sa kanyon. O alalahanin nyo nung ma-aresto si Digonyong Dutai. O yung mga yung mga attorney, si Torion at saka sino pa ba yun? Yung isa pang abogado, dalawa sila. Sabi nila mayroon na raw TRO na ipinalabas ang Supreme Court. Tapos sabi nila doon sa mga DD shit, sumugod kayo, sugurin nyo yung Villamor Air Base para hindi nila mailipad si Digonyo papuntang Hague. Sugurin nyo kasi meron ng TRO na ipinalabas. Yan, kung hindi ba totoong isang sinungaling yan si Torion at saka si Lambino, pinangangalandakan nila meron na raw TRO para yung mga DD shit susugod doon sa Villamor Air Base. Di anong ginagawa nila? Ipinambabalan nila sa kanyon ang mga DD shit. Ibig sabihin, wala silang malasakit sa inyo. Mga DD shit kayo, mag-isip-isip kayo. Mga utak unggoy kayo.
Mag-isip-isip kayo, pinambabala lang kayo sa kanyo ng mga dutae. Hindi kayo mahal ng dutae. Hindi, wala silang pakialam sa inyo. O, pinambabala lang kayo sa kanyo. Ano nangyari? O, nung bandang huli, nalaman, wala palang TRO na ipinalabas ang Supreme Court. Kung sumugod ang mga DDC sa Villamor Air Base, di sila ngayon ng di sila ngayon ng nakakulong. 'Di ba? Nakakulong na sila ngayon kasi wala naman palang TRO. Illegal yung gagawin nilang paglusob do sa Villamor Air Base. 'Di ba? Anong gusto lang ni Torion doon palabasin at saka nilang Bino, ipinambabalan nila sa kanyon ang mga DD shit. Hindi nila mahal, wala silang pakialam. Hindi nila, kahit magkanda, mapahama kayo, makaulong kayo dyan, wala silang pakialam sa inyo. O ngayon, kayong mga nasa Qatar, sino ang tutulong sa inyo? Mahigit kalahating milyon, 700 riyal. Qatar riyal ang inyong ang inyong penalty o piyansa para makalabas kayo. 700 kalahating milyon mahigit. 700 milyon Saudi Qatar riyal. 700 million pesos yun sa atin. Saan na kayo kukuha niyan? Halos sobra yan sa kalahating milyon. Bawat isa sa inyo, penalty nyo, halos sobra sa kalahating milyon. Saan kayo kukuha niyan? Kanino kayo hihingi ng tulong? Asan na yung mga organizer nyo na nag-utos sa inyo na mag-rally dyan sa Qatar? Bakit hindi kayo humingi ng tulong doon? Sa kanila kayo humingi ng tulong kasi napahamak kayo dahil sa kanila. Kung hindi kayo inutusan na mag-rally-rally dyan sa Qatar, makukulong ba kayo dyan? O ngayon, sino ngayon na magpapiyansa sa inyo? Sino ngayon na magbibigay sa inyo ng pampiyansa? Milyon-milyon ang halaga ng pampiyansa nyo. 'Di ba? Mga DD shit na utak biya, utak munggo. Gamunggo na lang utak nyo, tinapakan nyo pa. Puti kayo. Kakagigil. Qatar, and it has nothing to do with your political persuasion. Qatar is a country where majority of the people are residents there are not Qataris. Maybe up to 80% of the people you see in Qatar are not Qatari citizens. So they want to control as much as possible how foreigners act in that country. And that includes no political rallies. Kasi kunyari lahat ng nationalities doon, rally ng rally about their home politics in their host country. At yan gulo na rin ng Qatar. So it's not because the Philippine government is saying don't rally in favor of the president or against him or what, no? I'm referring to the former president. It's because ayaw ng Qatar. So we are providing legal assistance if required. Right now though, they are not yet able to meet the Filipinos because again, each country has its own rules. Sa atin, sa constitution natin, agad may lawyer ka, ganyan. Different sa Qatar, investigate. Kaya sana, itong mga DD shit na to, bago sana nag-rally dyan sa Qatar, inalam muna nila yung mga batas dyan. Kung pwede bang mag-rally sa lansangan ng Qatar. Itong mga animal na dutae organizer, itong mga dutae organizer na nag-utos sa mga DD shit dyan na mag-rally. Alam nyo siguro na bawal mag-rally dyan sa Qatar. Bakit inutusan nyo na mag-rally ang mga DD shit dyan? Ang laki ang sasama ng mga demonyo pala tong mga animal na mga na to na mga dutae organizer Ipinahamak nyo yung kapwa nyo Pinoy. Ipinahamak nyo yung kapwa nyo DD shit. Hindi nyo man lang sila binigyan ng konting care o kahit man lang kaunting pag-aalala. Sana nag-alala man lang kayo, ay wag natin utusan ng mga DD shit dito na mag-rally kasi bawal nga. Tapos sasabihin nyo, ay hindi, malakas daw si BP Sara dito. Sige, mag-rally-rally tayo. Bibigyan ko kayo ng abogado pag kayo nahuli. O asan na ngayon yung abogado? Asan na ngayon yan si BP Sara para kausapin ng Qatari government? Napakawalang kayo. Asan na ngayon yung sinasabi nyo na malakas si BP Sara dyan sa Qatari government na yan? Para hindi kayo makulong. Asan na ngayon yung mga pinamangako nila? Mga bulados nila? Mga buwisit sila? Di man lang sila naawa sa kapwa DD-shit nila na makulong dyan. Nang gagal. High blood si nanay sa inyo. Diyos ko. Mga junakis ko. Malalaki na kayo.
Bulbulin na kayo. Alam nyo na yan dapat. Kung ano yung makakapahamak sa inyo, huwag nyong susundin. Kahit sino pa nag-utos dyan. Kahit presidente pa o vice-presidente o reyna hari pa, huwag nyo susundin. Basta mapapahamak kayo. Kaso sinunod nyo. Asa ng utak nyo? Ayan, nangungulubot na naman tuloy si nanay. Yung, ayan, yun. Nag-ano tuloy, nagdidikit na naman yung kilay ko. Ayan, ang hirap na naman paghiwalay, Nagagalit si nanay, sa inyo. Ay, nako, mga junakis ko. Kapag ganyang, alam nyong mapapahamak kayo, huwag kayong susunod. Paano pala pag sinabi sa inyo, tumalong kayo dyan sa, sa tulay. Tatalong kayo. O pag sinabi, magpasagasa kayo, magpapasagasa kayo. Ano bang utak meron itong mga didi? Ay, nako, mga junakis kong mga didi shit. Mga junakis kong mga didi shit, malalaki na kayo, bulbulin na kayo. Alam nyo na kung ako mapapahamak ba kayo o hindi. Pag mapapahamak kayo, huwag kayo susunod. Pag hindi naman kayo mapapahamak, isipin nyo muna kung ito ba ay tama o mali. O ngayon, kanino kayo hingi ng tulong yan? Yung araw-araw nyong minumura na si PBBM, nag-aalala sa inyo. Pero yung mga organizer ng Dutai, organizer na nagpahamak sa inyo, nasan na? Iniwan kayo, biglang nawala. Iniwan kayo sa ere. Asan yung mga buladas nilang pangako nila? Tumutulong ba sila? Pero yung minumura nyo araw-araw na si PBBM, ayan, nag-aalala sa inyo. Kung sino pa yung minumura nyo, yung pa ang tutulong sa inyo. Kita nyo kung gaano kabait si PBBM. Hindi makatulog si PBBM dahil nag-aalala sa inyo. Pero yung mga organizer ng mga Dutai, asan na? Pinahamak lang kayo, naglayasan, iniwan kayo sa ere. Di ipinahamak lang kayo. Pero ito si PBBM, gumagawa ng paraan, kakausapin ng mga Qatari government para makalaya kayo, makikipagkompromiso. Sino ngayon ang tutulong? Di ba si PBBM? Si PBBM na minumura nyo araw-araw mula ulo hanggang paa, minumura nyo. Walang araw na hindi nyo minumura. Pagising pang lang sa umaga, putang inang PBBM na yan, animal, ganyan puking ina, putang ina, ganyan lagi kayo, mailig kayo sa mura. Pero ngayon, ngayon, nakarma kayo. Sino ngayon ang tutulong sa inyo? Yung minumura nyo araw-araw na mula ulo hanggang paa. Minumura nyo si PBBM, pero si PBBM pa rin ang takbuhan nyo sa bandang huli. Ay, PBBM pa rin ang tutulong sa inyo. Hindi kayo matutulungan ng mga organizer nyo, ng mga Dutai. Ibig sabihin, wag na kayong sumunod sa mga Dutai kasi napapahamak lang kayo. Hindi kayo mahal ng mga Dutai. Ipapahamak lang kayo ng mga Dutai. Ayan ang nangyari sa inyo. Paano na kayong yan? Kung hindi tutulong si PBBM. Diba? Ibig sabihin yung mga Dutai na yan, kapahamakan lang yan. Huwag kayo maniniwala. Diyos ko, utak nyo naman, nandyan ang utak nyo, nasa ulo nyo, nasa bungo nyo. Kaya yan dapat ang umiral. Yan dapat ang masunod. Gamitin yung utak nyo. Kahit sabihin natin, gamunggoy ang utak nyo, pairalin nyo pa rin. Dapat nag-iisip kayo kung mapapahamak kayo, huwag nyo susundin. Okay? Ngayon, si PBBM kawawa. Kasi siya ang tutulong sa inyo. Wala namang ibang tutulong. Sino ngayon kung napahamak si PBBM? Maawa naman kayo kay PBBM. Huwag nyo naman siya laging bibigyan ng problema. Kasi araw-araw na ginawa ng Diyos, puro kaliwat kanan ang banat sa kanya. Hindi siya binibigyan ng katahimikan. Kaya kayong mga didi shit, mga kapwa Pinoy, mga junakis ni nanay, mag-isip-isip naman kayo. Kasi pag napahama kayo, si PBBM nag-aalala sa inyo. Si PBBM pa rin na nagtunay na nagmamahal sa inyo. Si PBBM pa rin na nagmamahal sa mga Pilipino. Hindi ang mga Dutai na walang ginawa kundi gatasan ng mga Pilipino. Gamitin ng mga Pilipino. Pambala sa kanyon. Walang pagmamahal ang mga Dutai sa Pilipino. Kasi mga pro-China yan. Pero si PBBM, mahal niya mga Pilipino. Kaya kita nyo, swerte nga tayo, meron pa tayong PBBM. Kaya kahit anong mangyari, mahalin nyo si PBBM kasi siya pa rin ang tutulong sa inyo sa bandang huli. Ayan. Si nanay, nangungulubot na naman ang kilay ni nanay sa inyo talaga.
Ayan. ng police. It doesn't mean though that I'll be optimistic. It doesn't mean that they'll be convicted, jailed. Eventually, they may be released after a short stay in detention maybe. We'll see about that. Pero ang problema po, kung palagi natin gagawin to, baka magiging mas stricto yung mga kataris at next time mag-deport na sila ng mga nagrarally, no? Tugunin, pakinggan po yung payo ng ating embahada sa mga kababayan natin, hindi lang sa Qatar pero all throughout the Middle East. Gusto nyo ng political exercise? Meron ngayong overseas voting registration. Makaboto kayo bilang overseas Filipinos. Pero kailangan mo na mag-register. Kung hindi pa kayo register, yun ang gawin nyo ngayon. Kasi pag rally kayo, baka huliin pa kayo. So, para sa inyo rin po yun.